Guys, 13-month pay daw ng security guard. Hinold. Hinohold. Tama ba to guys? Tama ba tong mga na to? Mga patakaran na to? Kung naguguluhan kayo guys, pag-uusapan natin. Bakit hinold yung 13-month pay? Kailangan namin yan. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-usapan natin guys itong isang comment ng isang, alam ko security guard siya. Hindi ko lang alam kung lady guard o isang SG. Anyway, ayan kayang concern guys, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat guys, baka bago kayo sa channel ko at magulat kayo, may taong nagsasalitang mahaba ang buhok, hindi mukhang officer, may mga earrings pa, at hindi mo makikita sa mukha ko na bilang officer ng security guard, o kaya isang security guard dati, isang security guard. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po na security officer, security guard. No? Ang aking pong ibinabahagi ay aking mga, siyempre mga karanasan ko, kaalaman ko, nung ako mag-officer at nung ako naging security guard. So ito, na isi-share natin to para maging gabay, maging magkaroon ng tulong sa ibang mga security guard na medyo naguguluhan pa minsan sa kanilang trabaho. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon. No? So, kung kayo ay naghahanap ng mga bidyong regarding security guard na mga knowledges o mga kaalaman nyo o gusto nyo mag-apply, marami tayong mga video guys. Dalawin nyo po yan, yung Riddles TV. Pag dumating na kayo sa Riddles TV, pindutin nyo po yung playlist. Ayan. Pag pindot ng playlist, makakarating kayo dyan sa ako na yan. Ayan, may security guard matters. Pindutin nyo yan, marami tayong video dyan guys. Marami kayong matutunan dyan. At lahat yan ay libre. Wala pong bayad yan. At hindi nyo makukuha yung mga impormasyon na yan sa mga training center. Hindi lahat ng impormasyon makukuha nyo. Ngayon, kung makukuha man ninyo, may bayad. Sa akin, libre. Di ba? Wala lang kayo ibang gagawin. Kung pindutin yung video, panoorin. At kung may patalastas, may mga ads, panoorin nyo naman ang buo para naman at least kahit pa paano ma-reward man lang ako, no? At huwag kayong maglala, wala pa akong sweldo sa YouTube. Hindi monetize na ako pero hindi pa ako nakatikim ng sweldo kahit isa. Pero hindi naman yan ang pakay ko eh. Ang pakay ko lang naman ay makatulong, magbigay ng impormasyon, bonus na lang kung may sweldo. Anyway, para nga ma-reward tayo. Pag may maadaanan kayo mga ads dyan sa video ko, sana mapanood nyo ng buo at yung huwag nyo i-escape. Okay? So, puntahan na natin tong isang comments. May comments ako natanggap, guys. At feeling ko na gusto niya makipag-one pa eh. Kumbaga, makipag-conversation pa eh. Comments nga yun eh. Hahaba lang kami. So, sasagutin ko na lang sa video. No? I hope, shout out sa'yo. Alam ko hindi naman tayo magkakilala, pero sa pamamagitan ng channel ko ay nagkakaroon tayo ng koneksyon. Lalo na yung mga security guard na mga kabataan, mga bagong security guard. So anyway, pag-usapan na natin guys yung kanyang comment. Ito yan na. Yan. Good day sir. Naglabas ng memo yung agency namin. Nasa December 7, 8, 9. Anong petsa na ba ngayon? Malapit na. Okay. May general formation kami. At nagpadala ng at magdala ng 3 sets uniform, new uniform. Ngayon po, kapag hindi nakapunta, i-hold ng 13-month pay sa January 18 na ibibigay. Pero kailangan magdala pa din ng 3 set na uniform. Dapat sir, ibigay muna nila 13-month pay para may pangbili kami 3 set uniform. Ang concern ko sir, tama ba i-hold ang 13 pin namin
na sa on or before December 25, di ba? Nakakainis naman talaga pag sinabi kasi usually sa mga security guard ay yan ang inaasahan. So sinagot ko siya. Sabi ko, hindi tama. Pero sila ang batas. Kasi sila ang employer eh. Kaya no choice tayo kundi makisama. Aba sumagot din. Ito sagot niya guys. Ibig sabihin sir, ano ba to? Nagalit na ba siya? O may kwan? Pero gawin ko na lang intonation. Ibig sabihin sir, mas mataas pa sila sa batas ng Pilipinas? Sa DOLE? Batas ng manggagawa? Mandatory ang 13-month pay sir. Ganun na lang tunog. Pwede naman natin lamyaan nyo sir. Ganun ba sir? Mga ganun. Anyway, ganun yung kwan. So, pag-usapan natin yung batas na yun, yung kwan na yun. Okay, anyway, mandatory ng DOLE. Okay, mandatory ng DOLE. Ate, paliwanag natin Sa agency ng pinagpupuntahan ko, okay, mandatory mayroon kang libreng uniform pag naka 1 year ka. Okay. Mandatory na may 13-month pay ang isang security guard. Okay? Mandatory na mayroong 30% ang linggo, double pay ang holiday. O di ba? Yung mga mandatory na yun. At supposed to be dapat may tinatawag na medical tinatawag na insurance. Okay? Yun yung mga mandatory. Ang tanong ko, sinusunod ba ng mga ibang agency? Diba? Yun. Hindi lahat yan sinusunod ng ibang agency. Tandaan nyo guys na ang pagsisecurity guard ay is a form of business. Diba? Ang agency, they are giving services to their client. O diba? Bigay-bigay sila ng serbisyo sa kaligtasan ng kanyang kliyente. Ang nagre-render doon ay ang mga tauhan nila, tayo mga gwardya. Tayo naman mga gwardya ay nagre-render tayo ng time. Diba? Time. Time natin para i-render natin in return to salary, money. Anyway. So, ganun yung guys, yun yung takbuhan sa security guard. So, doon tayo sa batas na hindi lahat ng agency ay sumusunod niyan. Okay? Hintayin nyo muna yung mga reaction nyo, Baka may iba dyan gusto nang manungag, Saan ba yung ano? Sandali lang. So, pangalawa natin yung concern, patakaran ng company. Ang patakaran ng company, guys, sila ang masusunod. Hindi tayo mga gwardya. Okay? Hindi tayo masusunod ng kung tayo ang susundin, maraming mga self-interest. Ano ba yung self-interest? Yung mga sarili mo lang na maka-benepisyo ba? Kung ikaw ang susundin, tulad ito ni Sir, ito Sir ba to o Ma'am? Hindi ko alam kung babae ito. Yung tunog ng kanyang comments ay meron siyang self-interest. Yung sinabi niyang, una-una, dapat ibigay nila yung 13-month pay kasi ibibili namin ng kwan uniform bago kami mag-report, no? Okay. So, patakaran ng company, guys, ay hindi natin pwedeng baliin yun dahil gusto mo ganitong mangyari. Hindi pwede. Kaya sinagot ko siya sila yung batas. Dapat tayo makisama. Employer natin sila agency. Alam naman silang sumunod sa atin. Diba? Siguro, subukan yung pumunta ka sa ibang bahay. Sa bahay ng magulang mo, ikaw anak. Siyempre, ikaw anak, mahal ka ng nanay mo, mahal ka ng tatay mo, kahit gumulong-gulong ka dyan sa bahay nyo, kahit humila-hilata ka dyan, kain tulog ka lang, no choice yung magulang, kundi pabayaan ka kasi mahal ka nila Diba? Sa sarili mo yun. Pupunta ka sa ibang bakuran, sa ibang bahay, hindi ka na anak doon. Bisita ka na. Tapos gagawin mo yung ganung ugali. May paglalagyan ka. Sipa o kaya layas ka, abutin mo. Ganon din yun sa pangungumuhan, guys. Hindi tayo pwedeng masunod, di ba? Masunod yung batas ng kumpanya. Kaya hindi tayo pwedeng, hindi ko susundin yan. Hindi ko gagawin yan. Wala yan sa bokabularyo. Ano yun? Ganon-ganon ka. Okay. So, pangatlong concern natin ay ang tinatawag na DOLE na batas. Oo, nandun na tayo. Karapatan natin manggagawa na may ginawa ang DOLE.
para sa atin. Pero kung hindi sundin ng agency yan, yung mga batas nila, siyempre, may proseso tayong susundin dyan. May proseso tayong kuhan. Kunwari, alam ko maraming agency na walang 13-month pay dyan. Walang overtime pay. O overtime pay, isa pa rin pa yan sa mandatory. Dapat may overtime pay. Kasama yun dun sa mandatory na batas. Pero hindi sinusunod yan. Diba? May iba dyan underpayment. Hindi sila sa minimum. Mandatory din yan. Kasama din yan sa mandatory. Hindi sinusunod ng ibang agency yan. Di ba? So, hindi mo pwedeng ipamukha doon ay batas ng dole yan. Batas ng dole yan. O, di ba? Anong gagawin mo para masunod yon? Pupunta ka sa dole. Magpapagod ka doon. Maggagastos ka ng oras. Di ba? Tapos, proseso yon. Di ba? Proseso yon. Bago ka manalo. Kung nag-isa ka lang, ewan ko lang ha, hindi ko kayo discourage, pero pagdating sa dole, proseso yan guys, at hindi lang ikaw ang may problema sa employer. Kaya nga, ako, pinapayo ko, pag nangamuhan tayo, kung hindi mo gusto ang patakaran ng company, mag-apply ka sa iba. Huwag ka nang makipaglaban ng sabayan doon. Kasi alam mo, mananalo tayo, pero napakaliit na chances. At tayong mga mahirap, palagi tayo natatalo, una-una, sa panggastos, pangkain. Diba? Pag nandun ka na sa proseso, hindi ka magtrabaho. Wala ka ng trabaho kasi kinalaban mo yung employer mo eh. Unfair yan, unfair. O di unfair, punta ka sa dole. Sa palagay mo, kapag nagreklamo ka na sa dole, may trabaho ka pang babalikan, hahanapan ka ng butas para matanggal. So ngayon, pupunta ka sa dole. Proseso yon. Hindi naman pwedeng isang ireklamuhan mo lang, nandun na agad yung action. Hindi. Siyempre yung dole, nanimbang din yan. Titimbangin din nila. Aalamin din nila yung side ng employer. O di ba? So hindi yan isang araw. Kakain pa nga ng buwan yan o kaya taon. Paano ka makasurvive nun? Kaya nga tayo nagwardya guys. Kasi nga, yun nga yung alam natin trabaho. O, diba? So, yung sinasabi ko, kung hindi mo gusto ang patakaran ng agency mo ngayon, alisan mo. Ngayon, mga matwira naman yung iba. Hindi naman kami nakaka-apply sa iba. Non-qualified ako. Yun nga yun. Gamitan kayo. Gamitin mo yung agency mo na kumita ka. At habang nagjo-duty ka, mag-ipon ka, maghanap ka ng pagkakataong makaipon at makapagnegosyo. Kaya nga may mga video akong ginagawa dyan. Tinuturo ko sa inyo kung paano kayo magkaroon ng side hustle business. O di ba? Kasi wala ka na, non-qualified ka naman. Hindi ka naman pwede makipagsabayan doon sa malalaking agency. Hindi ka nakatapos. Binili mo sa recto yung diploma mo. Hindi ka nag-training, binili mo lang. Non-qualified ka. Naturalmente, mapunta ka talaga sa mga agency, mga medyo pol-pol. Okay? So, yun guys. Okay. So, dito tayo sa concern niya. Baka sabihin mo, lumayo ako. Piniliwanag ko lang. Una-una, nagsabi yung kumpanya na may formation siya. Bakit ginagawa ng mga kumpanya, mga agency ang formation? To see to it na ang mga gwardiya nila nasa tamang forma pa at magbigyan nila ng update na impormasyon regarding sa kanilang agency. Normal lang yan. Patakaran yan. Atin ka. Anong purpose mo hindi ka mag-atin? Ikaw ba yung manager doon sa agency? Gwardiya nga lang tayo eh. Iatin mo sarili mo. Ngayon, nagtanong ka, 3 set of uniform. Ganito yan guys ha. Yung dati kong agency guys, pagdating ng December, pupunta na kami sa tailoring. Shout out sa mga ereng. Okay, yun yung kwento na, dati kong agency, shout out sa mga ereng. Hindi ko babanggitin yung pangalan ng agency, pero yun yung tinatawag na code sign, yung tinatawag na password ng kuan, ereng. So shout out sa mga ereng. Yung dati kong agency, pagdating ng December, bibigyan na kami ng coupon yan. Pupunta na kami sa tailoring
para magpatahi ng gusto ng may uniforme. Siyempre ako, officer ako, nagtahi ako ng barong sa akin, ganon. Barong sa pantalon. Yun yung style nila doon sa ngayon, yung huli kong agency, ang ginagawa nila sa uniforme nila, guys, kasi mandatory nga, libre na uniforme, no? Ang ginagawa nila, binibigay nila dahan-dahan sa payslip namin. Kunwari, ang halaga ng uniforme ay 2,000, dahan-dahan nilang ibibigay, idadagdag sa sahod namin. Uniform. Kasi nga, panglaban nila kung may magreklamo na gwardiya, uy, may sumunod kami sa batas ng dole. May libreng uniform yan. Mayroon kaming mga 100 pesos bawat sweldo na dadagdag doon sa sweldo. Kasi nga, maganda nga naman yun. Wala na silang tailoring, wala na silang i-hire na tailoring, wala na silang pagod, gwardiya na lang ang magpapatay. Kaso lang, ang gwardiya, yun na nga, may kanya-kanyang ugali. Hindi lahat marunong magtabi ng pera. Anyway, so yun guys. Kung ang agency nyo hindi nagbibigay ng libreng uniform, wala tayong magawa doon. Hindi nila sinunod eh. Makisama tayo. O, ngayon, ang sabi niya, magdala sa ng 3 set of uniform. O, i-provide mo yung uniform na yun kasi wala tayong magawa doon. Ngayon, sasabihin mo, wala akong pangtahi ng uniform. Eh, hindi na problema ng agency yung guys. Kaya ka nga may sweldo eh. Kaya nga ako nagtuturo ng, ayan, may mga video ako ng regarding sa 13-month pay, may video ako ng ng mga paano magtipid, o kaya paano makaipon. Kasi puhunan natin yun. Kaya tayo nag-guardia, dahil may uniforme tayo, puhunan natin yun. Maghanap ka ng guardia dyan na nakatayo dyan sa harap ng building na nakahubad, o kaya nakasando, na tulad ko, ayan o. Wala. So, hindi na nila problema yun kung wala kang pambiling uniforme. Ang problema mo ngayon, umattend ka, magdala ka ng 3 set ng uniform. Yun ang concern niya. Ngayon, tama ba yung i-hold yung kanilang 13-month pay sa January 18 na ang ibigay? So, naghimutok na. Kasi nga, dapat bago magpasko, may 13-month pay na tayo eh. Eh, tama yun. Ang tawag yun, disciplinary action. Kasi hindi ka nagpapalo ng company rules. Di ba? Employee tayo. Mga empleyado tayo. So, kailangan natin sumunod sa company rules. Hindi natin pwedeng hindi sundin. Hindi natin pwedeng sundin yung dahilan mo o mga palusot mo. Kasi, sarili mong interes yun na palusot mo na wala kang pambiling uniforme. Eh, kung sundin ka, intindihin ka, di lahat magsasabi, wala rin kami pambili sir eh. Di lahat, hindi na nasunod yung company policy. Okay, yan, naintindihan nyo guys ha. So, nasa tatuwiran dahil disciplinary action yun. Di ba? Okay, ngayon, mayroon pa siyang concern. Na-hold na nga yung 13-month pay. Pagdating ng January 18 daw, kailangan pa rin daw magdala ng 3 set of uniform. Kaya nga hinold yung uniform mo, yung 13-month pay mo, dahil hindi ka sumunod sa patakaran ng 3 set of new uniform, i-present mo sa kanila. Alam naman pagdating ng January 18, dahil na-hold na yung 13-month pay mo, exempted ka na doon sa patakaran nila na kailangan yung 3 set of uniform. Hindi na kasi na-hold na yung 13-month pay ko eh. Nag-suffer na kami, wala kaming pera ng Pasko, wala kaming pampasko, wala kaming wala. Ganun ba yung nasa isip mo? Hindi. Ang tawag doon, sundin mo pa rin yung patakaran ng company. Guys, ito ang concern lang to sa kanya, ha? Okay? So, ang sabi niya, dapat ibigay mo na nila para may pangbili kami. Sabi na lang, 3 set of uniform. Eh, hindi na nila problema yung kung wala kang pambili nga. Kasi nga, may sweldo ka naman. Kung tama yung kuwan. Ang tawag doon, self-discipline. Diba? Hindi naman siguro kailangan ng 3 set of uniform. Siguro may 3 ka lang uniform. Sir, bago yan, sir. Siyempre, ginagamit ko na yan, sir. Di ba? Kasi, gusto lang ng company na masituate nila na may 3 kang uniform. Mayroong patches ka rito, tama yung patches mo. Para, o nga naman, kasi nga, kung isa lang uniform mo, dugyot ka tingnan sa duty. Kung 2 lang uniform, dugyot ka. Kasi bakit? Palit-palitan lang. Yung mga ibang uniform, may iba pa namang gwardiya, hindi naglalaba palagi. Tama, okay pa to. Aamoy yung uniform. Kahit amoy kilikili na. Tama pa to. O, di ba?
Kung amoy kilikili yung guardian nila, dugyot yung guardian nila, sino natatamaan? Agency, company nila. Kaya ginawa nila yan. Okay guys? Yun yung ibig sabihin doon. Okay? So ngayon, so on or before daw sa batas ng 20, hindi ganun. Wala tayong magawa kung ibibigay bago magpasko o tapos na magpasko. Kasi may mga agency kulang din sa funding. Kulang sa puhunan, maliit lang sila. Tayo mga security guard, kung meron tayong sweldo, marunong ka magtabi. Marunong ka mag-budget. Sir, konti lang. Maliit nga lang sweldo namin, sir. Paano kami magkakasya? Ganun talaga. Kung may sweldo kang maliit, disiplinahin mo sarili mo. Alam mo yung mga kasama ko? Ha? Kung makain sa labas, pagdating ng sweldo, bumibili ng mga fast foods. Kaya yabang. O di ba? Pero kung tutuusin, kulang yung sweldo. Ako, tulad ako, 4 anak ko. Ako lang nagtrabaho. Sila rin, ganun din. Pareho lang kami ng sweldo. Pero bakit ako nakakuha ng nakapagtabi? Dahil may self-discipline. Alam ko na kung aasta akong sasabay ako sa mga taong may pera, lulubog ako sa utang. Bakit? Maliit nga lang kita ko eh. Disiplinahin nyo sarili nyo guys. Yun yung dapat na panagot. Ngayon yung sabihin mong, ibabalik ko, kung sabihin mong wala sa ayos yung agency nyo, yung mga mandatory na batas na binabanggit ko, walang 13-month pay, walang hindi minimum, walang double pay, walang 30% sa linggo, ano pa ba? Ano pa yung mga mandatory? Kung wala lahat yan guys, wala talaga sa ayos yung agency nyo. Ano ba ang dapat gawin? Mag-apply sa iba. Huwag kang manatili dyan kasi wala kang kinabukasan dyan eh. Ngayon, yung katuwiran mo naman, hindi ako qualified eh. O hindi ka qualified, hindi ka makapagsabay ng apply sa ibang agency. Anong gagawin mo? Gamitin mo sila. Anong gagamitin? Wala ka nga eh. Non-qualified ka nga. So, pagtsagaan mo yung kita mo sa ngayon, kung nag-duty ka, at sikapin mo mag-ipon, para pag may ipon ka na, dahan-dahan ka ngayon mag-exit, mag-business ka, mag-negosyo ka, pag alam mong, okay na to. Tulad yan, sa area mo, mukhang maganda magtinda ng balot dito O, di ba? Dati kasi guys, sa pwesto ko, nakita ko, kasi kung ako parang doon sa area ko may bangko, tapos, ang problema ng mga tao doon, pag pumapasok, sinisiraduhan sila ng bangko kasi alas 3 lang yung bangko area ko yun. Ako yung pinaka-officer doon Ang problema nila, yung cheque nila, nagpapakas out sila ng cheque. Hindi na nila ma-cash out kasi sarado ng bangko. Tapos, wala na silang pamasahe pabalik kasi wala na kasi. Yun ang naging problema. So, paano ko kaya solusyonan to? Ginaganon ko. Nalaman ko may bumibili ng cheque doon sa isang incheck. Sabi ko, boss, pwede bang bilhin mo yung mga ganito, ganon? Pwede. Di ginawa ko. Ibig sabihin, doon sa duty mo, kung ano yung mga nandun ng problema, solusyonan mo yun para magkaroon ka ng negosyo. Okay? Madagdagan yung income mo. Yun. Ganun lang yung guys. Ang tawag doon, diskarte nga. Didiskarte tayo. Okay, naintindihan na tayo guys. So, kung ang 13-month pay ay na-hold dahil may dahilan na disciplinary action ka, tanggapin mo sa maluwag sa damdamin mo, no? Huwag yung naghimutok yung damdamin mo. At gusto ka pang makikipagtalo ka pa na gusto mong idiin ang sarili mong katuwiran. Tandaan nyo guys, ang masusunod ay ang employer, ang amo, hindi tayo mga employee. Okay? Susundin natin sila. Malibang lang kung kumbaga yung yung sarili nating tinatawag na yung anong tawag diyan, yung labag na sa ating sariling pagkatao ay hindi na tama yon, di ba?
Yung related sa duty lang natin. Related lang sa duty natin. Related lang being employee. Di ba? So, yun yung guys. I hope na maliwanag na naintindihan na hindi lahat ng agency ay sumusunod sa mandatory na batas ng DOLE, manggagawa. May mga agency hindi talaga nila sinusunod yan. Nasa atin lang yon kung gusto mong tanggapin na lang yon o umalis na lang, maghanap ng bagong agency. Okay, maraming agency guys. At iba-ibang ugali yan. Ako pa lang, ang dami ko ng agency dinaanan. Malalaking agency dinaanan ko, pero may nasasabi pa rin ako. Pero ganun pa man, kasi nga, sarili kong, yun, yung tinatawag na, sarili kong, ko sa sarili ko yun, yung reklamo ko sa sarili ko yun ba, kasi hindi ako nagbenepisyo dun sa patakaran nila, nagre-reklamo ako, pero reklamo ko sa sarili ko lang, hindi mo pwedeng i-contest yun, di ba? So guys, I hope na maliwanag tayo guys. I hope na naliwanagan kayo. Kung naliwanagan kayo guys, I hope na mabigyan nyo ng like guys. Kung naguluhan naman kayo, mag-like pa rin kayo guys. Ang hirap-hirap magkuhan paliwanag Ngayon, kung ikaw ay bago pa sa channel ko guys, at o kaya silent viewers ka, hindi ka pa nag-subscribe, nanonood ka lang, baka naman sa ngayon, pwede mo nang pindutin yung subscribe button dyan. At kung gusto mong magkaroon ng tinatawag na ma-notify ka kung may mga bago tayong video, may notification bell dyan guys. Yan. Pwede nyo pindutin din yan guys. At magkita-kita tayo. Guys, marami pa tayong pag-uusapan, concern, mga comment na sasagutin ko sa video. Marami pa guys, abangan nyo. Magkita-kita tayo sa susunod na video guys. Bye-bye!